ay tayo mag-aaral ng isang bagay na napag-aralan na natin. Ika nga ikasama ito sa dati na pinag-aralan, no? Yung mga attributes ng Panginoon. Pero sa sandaling ito, kaya ko po ito ang isa sa pinakamahalaga pong para sa akin sa panahong ito. Na katangian ng Diyos na talagang tunay kong inaasahan sa Kanya. At alam ko namang tinaasahan din ng bawat isa sa atin. Ano? Yung tinatawag natin na katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang katapatan mismo ng Diyos na bilang kanyang katangian o tinatawag natin na attributes ng Panginoon. So, sa sandaling ito, bilang ito po ay topical. Ano? So, pag sinabi nating topical, hindi tayo nakafocus uh, sa isang verses o sa isang chapter, sa isang verse o sa isang chapter na may mga verses, kung hindi tayo magpapalundag-lundag in order to build para mabuo natin ang isang topic, kaya ang tawag po ito ay topical. Okay? So ang topic po natin is ang katapatan ng Diyos. Bagamat ito'y pinersonalize ko, niligyan ko ng God is faithful, look up, run to Him. Parang tumingin tayo sa Kanya at tumakbo tayo patungo sa Kanya sapagkat siya ay Diyos na tapat. Okay? So bilang launching po natin, ay basahin po natin ang aklat ng Lamentations, chapter 3. Kaya po, kinanta natin kanina yung great is thy faithfulness. Lamentations chapter 3, verses panaghoy sa Tagalog. Panaghoy sa Kabanata 3, talata 22 hanggang 23. So the Lord's loving kindness indeed never cease, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na tapat, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, sa sandaling ito. Ilagay mo sa aming puso, Panginoon, ang reverential fear, Panginoon, na kami manginig sa takot sapagkat kaharap namin ang Diyos na banal, sumusuri sa lahat ng bagay na aming ginagawa at iniisip. Pero magkaroon din kami, Panginoon, ng kagalakan sapagkat binigyan niya kami ng pagkakataong dumulog sa kanyang harapan dahil po sa mayamang tugon ng kanyang anak na si Jesus. Sa sandaling ito ng aming pag-aaral, hinihingi namin, Panginoon, na ang aming puso't kaisipan, sa kalagayan nito ay iyong baguhin at sa mensaheng aming makikinig ay ikaw ang magsalita. Mabago ang aming mga pananaw, ang mga bagay na hindi nararapat. Sa udyok ng Santong Espiritu, ikaw lamang po ang isang manguna sa lahat ng ito. At Panginoon, linisin mo ako, gawin mo lamang akong tagapagsalita. Ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. At sa mensaheng ito ay hinihingi ko rin, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos at pagbago, maging sa iyo pong lingkod. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang po ang kapurihan. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, isa sa pinakamaganda, kapag pinag-uusapan natin ang katangian ng Diyos, ang isa sa pinaka-nais natin, bukod sa katangian ng Diyos na pag-ibig, ay yung kanyang tinatawag natin na isa pa yung habag, yung mga gusto natin ang Diyos ay umiibig, ang Diyos ay mahabagin, at nais din natin ang tinatawag natin na yung katapatan ng Diyos. Tama? Sapagkat sa mundong ito, wala na po talaga tayong maaasahan na kahit na sinong tapat na tao. Wala tayong maasahan, maging ang ating sarili, tayo ay hindi tapat sa anumang bagay. Maging sa ating isip, tapat lang tayo sa ating kasalanan. Yun yung ating faithfulness. We are faithful to commit sin. Yun yung ating katapatan. At kahit tayo po ay ligtas na naririyan pa rin na lagi nating tinutugon ang ating katapatan sa kasalanan. Pero mga kapatid, kapag pinag-usapan po natin ang katapatan, ay wala pong ibang pinakatapat kung hindi ang Diyos. Kaya ang objective natin, ang ating layunin o hangarin sa sandaling ito ng ating pag-aaral ay upang muling maibalik po yung apoy ng ating pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng anumang pangyayari sa ating buhay. Naroon yung tinatawag natin na katapatan po ng Diyos sa atin. At ang kagandahan po sa katangian ng Diyos ng katapatan ay kahit tayo ay hindi tapat at nagkakasala sa Diyos, nananatili pa rin siyang tapat sa atin. Naluko po ang isang tao ay iniligtas ng Panginoon. Naroon yung tinatawag na tunay niyang katapatan. Sabi nga dun sa
Pagka naalala po natin yung 1 John chapter 1 verse 9, ano sabi? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us all our sins and to cleanse us from all our righteousness. No? Imagine niyo po mga kapatid, ng katapatan ng Diyos maging sa ating pagiging makasalanan na pag humingi tayo ng kapatawaran, siya ay tunay na matapat na nagpapatawad ng ating pong kasalanan. Ibig sabihin, ang katapatan ng Diyos sa isang tao ay hindi nagiging hadlang ang ating kasalanan upang maputol ang kanyang katapatan sa atin. Ang nagiging problema lamang nating mga tao sa gitna ng kasalanan, pinagbibintangan natin na ang Diyos ay hindi tapat sa ating bunga ng kondisyon ng ating puso at isip sa gitna ng kasalanan o ng pagkalito o pagkabagabag o mga bagay na inaasahan nating mangyayari o mga bagay na dapat siyang mangyari pero hindi siyang naganap. Di po ba? So tinitingnan natin na parang, bakit ganito? Parang hindi naman tapat ang Diyos sa akin. Ganon. Alam niyo, ako po ang inyong lingkod ay, sabi nga, dumaan ako sa maraming kabiguan, lalo nga po dito sa trabaho ko. Sa totoo lang, kaya ako po ito pinag-aaralan. Sapagkat ito po yung aking sandata para mismo sa akin mismong sarili. Kasi may mga pangyayari ngayon sa opisina, ganito, okay, approve na ang aming salary increase, mayroon na approve na. Pero pag binilang sa kabilang pala, hindi pa rin kasama yung aking posisyon. So parang, tagal ko tumilitay, 4 na taon na akong walang ganito, ganyan. So tumatakbo po ako sa Panginoon sa kanyang katapatan sa akin. Kasi pag ininda ko yung aking damdamin, yung aking kaisipan, iba yung tumatakbo sa isip ko. Okay. So kaya po, nilagyan ko na ang Diyos ay tapat, tumingin ka sa Kanya at tumakbo ka sa Kanya. Sapagkat yun ang unang response talaga na dapat kong gawin at dapat gawin ng bawat isa sa atin. Ano po? Bagamat hindi ko sinasabing ako ay talagang naroon yung katapatan ko, 100% sa Panginoon, naroon pa rin yung ang tinatawag natin na, alam niyo, yung salitang katapatan ay mula sa salitang faith, na ibig sabihin na ikay umaasa. Laging sumisiksik sa kaisipan ng isang tao ang tinatawag natin na unbelief. Di po ba? Yung kawalan natin ng katapatan sa Diyos. Pero hindi kawalan ng pananampalataya. Okay? So, yan ang mga bagay na naging dahilan kung bakit mapag-aaralan natin ito na ang Diyos ay tapat. Dahil ang mensaheng ito hindi lamang po sa inyo, ang mensaheng ito po ay sa akin din, sa inyong lingkod. Okay. So, una nating dapat malaman ay, Pastor Pijutin, magiging puno na yan. Okay, so, nakita natin ang binhi po ng katapatan ng Diyos. So, una nating malalaman na ang unang katangian ng Diyos dapat nating maasahan, in a topical sense po is, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Okay? Sabi, God's faithfulness is unchanging. Hindi po talaga siya nagbabago na kahit po ang mga tao sa Biblia in the old times ay nakita nila na kung gaano katapat ang Diyos na hindi niya binabago ang anumang bagay na kanyang ginawa. Sabi nga po dito po sa nanghula itong si Balaam, na inutusan, gawa po ni Balak na gusto niya ang kanyang balak ay masama sa mga Israel. At sabi niya ay i-curse. Subalit hindi po niya ito magawa at hindi na magbabago kung ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Kaya ang sabi po niya, ang Diyos ay hindi tao. God is not a man. Sabi doon sa Numbers 23, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Yung po salitang repent ay, kung hindi, ibig sabihin magbabago ha. Hindi sabihin na magsisisi sa kanyang ginawa. He has said, and will He not do it? Or He spoken, and will He not make it good? So dito, sinasabi po niya is, kung ano ang sinabi ng Diyos, hindi na ito nagbabago, hindi na ito mababago. Nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga ginawa, sa kanyang panukala. Philosophically, pag tinignan natin kung bakit nananatiling tapat ang Diyos, sapagkat maging ang hinaharap sa Kanya ay hindi hinaharap kung hindi ang lugar, ang panahon ay hindi siya nasasakop. Tayo lang ang nasasakop ng panahon. Ang Diyos ay hindi nasasakop ng panahon, kaya nakikita niya maging ang hinaharap na parang ang tawag dito ay ever-present. Ang lahat ng bagay ay present sa Kanya. Lahat ng nangyayari. Sa atin lamang po tayo nasasakop ng panahon. Ngayon, sinabi po sa Numbers na God is not a man, una natin dapat malaman, God does not lie. Hindi katulad ng mga tao na tayo po ay nang dadaya sa ating pangako o kaya naman
bunga ng ating limitasyon, ang ating mga pangako'y hindi natin nagagampanan. Di po ba? Sige, bukas magkita tayo. Tinitiyak ko sa iyo, ay sumakit ang tiyan. Ay di may limitasyon ka ngayon. Hindi sa dahil sa hindi mo siya gustong tuparin, gusto mo kaso sumakit ang tiyan mo. Now, dahil ang Diyos ay walang anumang limitasyon, alam natin na lahat ng kanyang pangako ay hindi maaring hindi matutupad. Hindi sumasakit ang kanyang tiyan, hindi siya nahihilo, hindi siya nauubusan ng kapangyarihan, hindi siya nawawalan ng tinatawag natin na karunungan sa lahat ng ito. Sabi nga, ang Diyos lamang ang tinatawag natin na perfectly truthful. Siya lang talaga ang talagang ganap ang kanyang katotohanan, yung kanyang katapatan. His word is trustworthy and never fails. Hindi ito nagbabago. Kaya nga doon sa pag binasa natin yung Hebrews 11, yung mga mananampalatayang lumakad, na hindi man nila narating kung ano ang ninanais nila sa mundong ito sapagkat mayroong pangako ang Diyos sa kanilang higit na mas maganda, para sa kanila sila'y humakbang pa rin sa pananampalataya sa lahat ng ito. Ginamit nila ang kanilang pananampalataya sapagkat alam nila na ang Diyos na kanilang inaasahan ay Diyos na tapat. Ang salita pong faithful o pagiging tapat ay mula sa salitang Hebrew word na ang ibig sabihin po is to stay or to support. Na ang ibig sabihin ay ganito. Ang ibig sabihin nito is kapag in-apply natin sa isang tao, ibig sabihin ay ikaw ay ligtas sapagkat ikay nasa isang tao na maaasahan mo. Ayun pong ibig sabihin ng salitang faithful sa salitang Hebrew. So ikalawa po, sabi po dito he does not repent. So God does not change His mind. Hindi nagbabago ang... Hindi, Pastor, bakit? Sabi, nagbago ang isip ng tao. Hindi po nagbago ang isip ng tao. Nagbago ang sitwasyon, nagbago ang pananaw mo, umayon ka sa Diyos, kaya nagbago ang tingin mo. Pero yun pa rin ang alon ng Diyos kung saan papunta. Parang pagka nananalangin ka na o sumuway ka sa Diyos, parang ang Diyos ay isang agos na papunta dito, ikaw bunga ng kasalanan mo, ikaw ay papunta dito. At dahil ikaw ay sumasalangsang, kaparusahan ang naghihintay. Pero nung nagbago ka at umayon ka sa Diyos, naturally, wala po ang kaparusahan sa iyo. Hindi nagbago ang Diyos, kung hindi, yung iyong pamamaraan ay nagbago at umayon ka sa Diyos. So, hindi po nagbabago ang Diyos. Ikalawa, nung sinabi dito na, has He said and will He not do it? Alam niyo mga kapatid, ibang klase po yan. Pag sinabi mong, meron ba siyang sinabi na hindi niya kayang tuparin? Wala pong taong kayang mangako na kaya niyang gawin ay kaya niyang tuparin 100% na nakatitiyak siya ng anumang bagay. Kapag ka mayroong isang event, lahat ng parameters o lahat ng sitwasyon, pinagmamasdan nila, tinitingnan nila para ang event na ito pagka nangyari, perfectly magaganap. But still, there's instances na hindi nila ito kayang kontrolin at gumagawa na lang sila ng paraan para maging matagumpay ang event na ito. Sa Diyos po, lahat ng kanyang kayang ginagawa, lahat po ay kaya niyang tuparin at kaya niyang gawin. Ibig sabihin, ang bawat pangako ng Diyos o ang bawat kanyang dahilan ay perfectly nagaganap simula umpisa hanggang sa katapusan. Bakit ang mundong ito? Parang wala ng Diyos, sobra ng sama. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Sapagkat ang dumadaan sa panahong ito kasaysayan ay may hangganan na hawak din ng Diyos na siyang magaganap. Yan po yung sabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 3. Hawak niya ang lahat ng bagay to its end purpose. Okay? So, sabi din po dito is, God fulfill what He says. Sinasabi niya kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya sabi niya dito, will He not do it? Or has He spoken and will He not make it good? Sinabi niya, hindi kaya ito matutupad. Sabi po rito is, dahil ito ay back ng kanya, ito ay, ang nasa likod ng kanyang kayang gawin ay ang kapangyarihan niya ng Diyos. So wala pong anumang kapangyarihan na mas malakas na pwedeng magbago ng kapangyarihan o magbawas ng kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, meron tayong tinatawag na integrity of God or the wholeness of God. Okay. Kaya ang Diyos natin, in His being, siya ay ganap na Diyos sapagkat kasama po niya yung tinatawag natin na integrity. Ang Panginoong Hesus sa kanyang pagiging Diyos ay ganap na Diyos sapagkat siya ay mayroong tinatawag na integrity sa kanyang pagiging Diyos. Hindi siya parang superhero lamang
katulad ni Superman, na mayroong pagkatao at mayroong naapektuhan ng kanyang kapangyarihan o mayroong siyang kahinaan, ang ating pong Diyos ay hindi. Kaya nagagawa niya ang katapatan. Hindi ito pwedeng magbago. Ikalawa, ayon sa verse na ito, makikita natin na ang karakter ng Diyos ay tinatawag natin na consistent. He is not like a man. Hindi siya kagaya ng tao. Di po ba? Tayo inconsistent tayo. Hindi ka makapag-isip kanina, uminom ka lang ng kape, iba na ang iniisip mo ngayon. Ang bilis na ng kaisipan mo. Bakit? Maraming mga bagay outside or inside us that affects our thinking, pag-iisip, ang ating emosyon, pagbabago ng maraming bagay. We are dependent outside or inside sa mundong ito. Ang Diyos po ay hindi. Kaya sa unchanging, kasi meron siyang tinatawag na aseity o hindi siya umaasa sa anumang bagay labas sa Kanya. Okay? Kaya sasabihin natin, sa ating buhay, tumakbo tayo sa Panginoon. Bakit? Because God is faithful and His faithfulness is unchanging. Hindi siya nagbabago. Siya'y nananatiling tapat. Kung dumadaan man tayo sa mga bagay na hindi natin maunawaan, ito na ang pagkakataon na maging tayo ay umasa sa Diyos na tapat. Ikalawa po, God's faithfulness is our protection. Ang pag-iingat po ng Diyos ang ang katapatan ng Diyos ang siyang nag-iingat po sa atin. Okay, nasaan yan? 2 Thessalonians chapter 2 chapter 3, sorry, kapatid. Chapter 3, verse 3. But the Lord is faithful. Okay? And He will strengthen and protect you from the evil one. So, sinasabi po rito na ang Diyos ay tapat, okay? At siya ang magbibigay ng kalakasan at pag-iingat sa atin. Kanino? Okay, sa evil one po. Ibig sabihin, ang mismong pag-iingat ng Diyos ay laban na mismo doon po sa pinakapinuno. Pinakapinunong kaaway natin. So, nung sinabi po rito na the Lord is faithful, it's a direct, powerful statement na nagsasabing ang kanyang katapatan, una ay hindi po conditional o hindi pansamantala lang. Okay? Minsan nakakalimutan natin yan eh. Una, nung sinabi natin ang katapatan ng Diyos ay hindi conditional, hindi ito nakaasa sa'yo. Nakaasa ito sa hindi nagbabagong katapatan ng Diyos ng pag-iingat sa atin. Ikalawa, ang kanya rin pong, ang proteksyon ng katapatan ng Diyos ay hindi pansamantala lang. Hindi yung, isang araw, okay na okay ako. Bakit ngayon parang tinalikuran na ako ng Diyos? Ano kayo nangyayari? Baka nakatulog ang Diyos, napaiglit, nakalimutan na ako. So, hindi po ganon. Dito ko muna lalagay sa JBL. Okay? Okay. So makikita natin na bahagi ng kanyang tinatawag na walang hanggang kalikasan ng Diyos na siya ay laging maaasahan, mapagkakatiwalaan, at tapat sa kanyang pangako. Kalikasan po yan ng Diyos. Hindi siya nagbabago sa kanyang katapatan, ang faithfulness. Kaya itong katapatan niya ang siyang nag-iingat sa atin. Kung sabi po rito, God is faithful and He will strengthen and protect you from the evil one. So, the Lord is faithful who will establish you. So, ibig sabihin ay protect, which means establish. God strengthens and stabilizes His people. Siya ang nagpapalakas at yung pong tinatawag natin dito na the protect is the word stabilize. Okay? Sa mga bagay na tila baga unstable po tayo. Tandaan natin, we are unstable human being. Wala pong taong tiyak na laging ang kanyang kapasidad ng lakas at kaisipan ay laging naroroon. Okay? So sa panahon po ng mga uncertainty o kahinaan, siya ang ating pong nagbibigay sa atin ng spiritual na firmness and endurance. Ang kailangan natin ay lumapit sa Diyos at siya ay tapat sa atin. At iasa po natin ang ating
sarili. And last is yung sinabi na protection is, He is the one the guard us from all the evil one. So, God faithfulness includes protection. Yung kanyang pag-ingat. Mga kapatid, kung hindi po tapat ang Diyos sa pag-iingat sa atin, hindi ko alam kung ilan na ang pilay sa atin, bingot, basag ang ulo, o hindi ko alam kung ilan na lang ang matitira sa atin na mapapariwara at nadala na po ng kaaway. Tuluyan. Baka itong church natin ay ilan na lang ang matitira dito kung hindi po nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin. Na kahit nakakalimutan nating humingi ng tulong sa Diyos, and we take things ayon sa ating kalakasan at kapangyarihan, nananatili pa rin tapat ang Diyos at hindi tayo kayang iwanan kahit kinakalimutan natin siya. Because sometimes, may mga plano tayo sa buhay na ang Diyos ay plan B. At lagi tayong, ang gusto natin ang plan A. Diba? Sabi nga, minsan ginagawa natin ang Diyos na parang fire extinguisher. Yung may nakalagay na, break in case of emergency. Talagang wala na akong masulingan. Tatawag na ako sa Diyos. Pero alam nyo, in moment na wala kang masulingan at tumawag ka sa Diyos, tapat pa rin ang Diyos. Kasi kaya ako walang masulingan, iniligay ka na ng Diyos sa ganong sitwasyon. Natawagin mo siya. Kasi ang ating pong Diyos ay ating Ama. Ano? Sana hindi mo waglit sa ating isipan. Ang ating Diyos ay ating Ama. Kapag ating siyang sinasaktan, hindi natin sinasaktan ang Diyos naman. Sinasaktan natin ang isa sa pambilang ng ating pamilya, ang ating Ama. Kasi tayo pinabibilang sa kanyang pamilya. Okay? Kaya sabi po dito, ang Diyos ang aktibong nagmamatsyag, nagpuprotekta, at nagsishield sa schemes of Satan. Kaya, this is very emphatic. Nung sinabi po rito na, He will protect you from the evil one, kasi alam po ng Diyos na ang ating kaaway ay may iba't ibang paraan at metodiya kung paano tayo masisilo sa ating buhay. May iba't ibang paraan. At, sinasabi ko nga lagi kay Brother Donato, ang kaaway natin ay parang namimingwit ng isda. Na kapag alam niya ang isda ay hindi kumakain ng bulate, hindi niya ito papainan ng bulate. Ang ipapain niya dito kung ano ang pinakamadaling kagatin ng klase ng isdang ito. Nakuha niya mga kapatid. Okay. Kaya sabi po rito, nung sinabi niya, and guard you from the evil one. Nadadapa tayo. Nakakabangon sa pananampalataya. Nadadapa ng paulit-ulit. Ay bumabangon pa rin ng paulit-ulit. Sapagkat mayroon pong Diyos na nag-iingat, tapat na nag-iingat sa atin. Wala tayong lakas laban sa kaaway. Kaya sabi ito sa Ephesians chapter 6 verse 10, huwag kang umasa sa sarili mong kapangyarihan kung hindi sa kapangyarihan ng maluwalhating Diyos na ibinigay sa iyo. Sapagkat sa oras na umasa ka sa sarili mong kapangyarihan, ito ay patungo sa iyong pagkawasak at pagkabigo. Okay? Kaya sabi, God's faithfulness is our protection. So run to Him. Ano? Takbo tayo sa Diyos sapagkat siya ang ating Diyos. Sabi po sa Psalm 91:4, punta tayo sa Psalm 91:4. Marami pa naman tayong time. Tinignan ko eh. Old Testament tayo. Okay. Psalm 91:4 ay Psalm 91. Ito po ay patungkol sa salmo ito. Patungo sa protection ng Diyos sa atin. Psalm 91 is very popular, especially in the COVID times. Tama? Okay, Psalm 91:4. He will cover you with His pinions, and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and a bulwark. Ang ganda. Ano po? Sabi, ang kanya, He will cover you. Ilalagay kanya sa ilalim ng kanyang bagwis. So, para siyang agila o para siyang manok. Ano po na ang kanyang mga anak ay nilalagay sa ilalim ng bagwis upang ikanyang ingatan. Okay? At sa ilalim ng kanyang bagwis ay makakakita ka ng kanlungan. At ang kanyang katapatan
ang iyong proteksyon at ang iyong bulwark. Yung katapatan daw ng Diyos. Sabihin, hindi niya ito inaalis. Lagi itong nasa sa ating bawat mananampalataya, ang katapatan ng Diyos para sa atin. Kaya tayo humihinga, which we are taking for granted. Kaya tayo nakakalakad. Lahat po ng yan ay sakop ng Diyos para sa kanyang pag-iingat. Katapatan ng Diyos para po sa atin. So ito ay poetic image na nagpapakita na nagbibigay ng tinatawag natin ng shelter o sheltering, ang isang mga bata, na ang kanyang pag-shelter dito is a very close and intimate shelter. Mga kapatid, nasa ilalim ka ng bagwis ng Diyos. Hindi kasi sinabi ng Diyos na, itong payong, mag-ingat ka. Ikaw po ay ang tawag yan, halukip-kip ng Diyos. Malapit sa kanyang puso. Ano po? Ang katulad po nito ay si John the Beloved na nakahilig sa Panginoong Jesus. Yung bosom na tinatawag. Ito po yung sinasabi dito. Yung kanyang katapatan, ito yung ating bosom ng Diyos. Okay? Kaya, so under His wings, as you shall take refuge, it's a safe haven o ligtas na kanlungan sa oras ng panganib. Sa oras ng takot at walang katiyakan. Alam ninyo, pag hindi nyo naiisip sa inyong pananampalataya na kayo ay nasa panganib ng mga kaibigan ninyong hindi mananampalataya o lahat ng sitwasyon, hindi ko po alam kung anong klase kayong mananampalataya. Mababaw ang tingin ninyo sa pananampalataya. Kung ang tingin natin sa ating ginagalawang mundong ito, tayo ay hindi nanganganib na anumang oras tayo ay mawala sa Diyos, nagkakamali tayo sa ating tinitingnan. Kung tinitingnan natin sa ating pinapanood, pinapakinggan, binabrowse, tinitingnan natin, wala itong kapangyarihan tanggalin ang ating intimacy with the Word of God and to spend more time, nagkakamali tayo. Ang mundong ito'y umiikot upang ikaw ay alisin sa Diyos. Hindi mawawala ang kaligtasan mo, but you will be an ineffective man of God. Okay? Kaya, under His wings you shall take refuge, and His truth shall be your shield, or His faithfulness and buckler. So, okay? So, siya po ang nagdidepensa sa atin mula sa malayo at maging sa malapit na panganib sa buhay ng isang tao. Amen? Amen. Okay, so last, God's faithfulness is founded in His loving kindness. Sabi po yan. Ibig sabihin, ang katapatan ng Diyos, ito ay napakailalim sa pangako ng Diyos. The loving kindness is covenant love of God. Ibig sabihin, ang Diyos ay nangako na tayo ay Kanyang iibigin. Kanino siya nangako? Kanino siya pwedeng mangako na hindi kailanman pwedeng mabigo? Sa Kanyang sarili. God doesn't make any covenant na hindi po magagawa kung hindi sa Kanyang sarili. The covenant love of God, or what we call the chesed, or the loving kindness of God. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 7, verse 9, Know therefore the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to 1,000 generations, and those who love Him and keep His commandments. Alalahanin nyo nga ito, na si Yahweh na ating Diyos, siya ang Diyos, siya ang tapat na Diyos. Iniingatan niya ang kanyang tipan at ang kanyang habag o pag-ibig na mahabagin sa maraming henerasyon sa mga taong umiibig sa Kanya at iniingatan ang Kanyang kautusan. Kaya, yung pong Kanyang faithfulness is founded in His loving kindness. It is a covenant ng Diyos. Yung Kanyang katapatan po sa atin mula sa Kanyang pag-ibig. Sabi, the Lord your God, He is God, is a call to recognize the God's sovereignty. Yung kalayaan ng Diyos na gawin ng mga bagay na walang pwedeng pumigil
Pero meron siyang kalayaan na umibig at kayo pong isa sa mga nakaupo diyan ang malayang pinili at inibig ng Diyos ng tapat. Kaya siya'y tapat sa atin. Ang tawag po ni covenant love of God. He is not just a God among many. He is the one true God. May day emphasis po ito. Pakinggan niyo. Sabi niya, the Lord your God, the faithful God. Si Yahweh na inyong Diyos. So merong tinatawag na possession. At alam niyo, itong Deuteronomy na ito, itong bahagi na ito is yung pinag-aralan natin last time, Deuteronomy chapter 6. At ito pong bahagi ng Deuteronomy, actually sa Deuteronomy chapter 6, tinanong bakit pa kailangan natin gawin ang lahat ng bagay na ito? Para saan ba ang lahat ng ito? Ang sabi niya doon sa Deuteronomy chapter 6 upang isalin mo din sa iyong mga anak ang mga pangako. At kapag ka itinanong ng ibang bansa kung sino ang iyong Diyos, sabihin mong ito ang aking Diyos. Siya ang naglabas sa amin mula sa Egypto. Siya ang tumawag sa amin. Why that is important? Bakit? Bakit mahalaga yun? Because He is self-revealing God. Siya ang Diyos na naghayag ng kanyang sarili sa Israel at sa atin. Samantalang, ang mga katabi nilang mga nation sa mga bansa na lahat ng mga Ites, Amorites, Jebusites, Perizzites, Canaanites, meron silang Diyos na hindi nila kilala at ginawa ng kanilang kamay at kanilang sinasamba at pinipilit nila ang mga Diyos na iti gumalaw. They are trying to find out sino ang Diyos. On the other hand, on the Israelites and to us, God revealed Himself. Amen? It's a different thing. Kaya pag nasa relihiyong ka, pag tinanong mo sino ang Diyos, hindi nila po masagot. Kasi, kahit 30 years na sila doon, sila ay deboto, pero hindi nila alam ang totoo. At kahit 3 taon ka pa lang, kung totoo kang nakakilala sa Panginoon, alam mo sa buhay mo na totoo ang Diyos. Sapagkat personally, binago nito ang buhay mo at nakakilala ka sa Kanya. Hindi po ba? Okay, so ito po yung kaibahan. Kaya nung sinabi niya dito sa verse 7, know that the Lord your God, He is God. Kasi doon sa bahagi ng 7, mayroong kontra doon bahagi ng 8. But because the Lord kept the oath, His word to your forefathers. Pero ito ang mangyayari sa inyo. Pag hindi ito ang ginawa ninyo. Bakit? Parurusahan kayo ng Diyos. Bakit? Ipinakilala na niya ang kanyang sarili sa inyo. Pero mas tatamisin mo bang tumalikod sa Kanya? Okay. So sa bahagi ito mga kapatid, God's faithfulness is founded in His loving kindness. Makikita natin na una, sinabi niya, He is God, siya ang Diyos, siya ang totoong Diyos, siya ang may soberaniyang Diyos. Hindi lang siya isa sa mga Diyos na inyong pinili na si Balak, si Balaam, o kung sino mang mga Diyos na ito, si Ashtaroth. So iba't ibang klaseng pangangailangan, iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan, iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan sa iba't ibang klase namang lugar. May iba ang Diyos ng Canaanites, iba ang Diyos ng Perizzites, iba ang Diyos, pagdating sa Canaanites, meron pa silang 10 Diyos doon. Nandiyan niyo ako. Siya ay nag-iisang totoong Diyos na tapat. At sa lahat ng pangangailangan, hindi kailangan tumakbo sa iba't ibang Diyos-Diyosan, sapagkat sa lahat ng pangangailangan ay sakop ng Diyos ang lahat ng ito, sapagkat siya ang totoong Diyos. Kaya nung pagkatapos mong ipakilala, anong sunod na sinabi? Sabi po ay, He is God, the faithful God. Siya ang tapat na Diyos. Okay? So, ang kanya pong pag-ibig sa atin ay nakabase sa kanyang katapatan at tipan. Yung kanyang katapatan ng pag-ibig ay base sa kanyang tipan. Okay? So, the faithful God, God's faithfulness is central to His character. Isa po ito sa pinakamahalagang katangian ng Diyos. Na kahit minsan kung ang Diyos ay hindi maging tapat sa kanyang pangako, which is hypothetical, hindi po ito pwedeng maganap. Laging tapat ang Diyos sa kanyang pangako.
He is dependable, therefore, constant, and true. Siya'y maaasahan, siya'y laging nariyan, at siya'y totoo. Never failing in His promises or purposes. Sa kanyang pangako o sa kanyang purpose. Maaring kaya hindi natin nakukuha ang ating gusto, hindi ito ang pangako o hindi ito ang purpose ng Diyos sa atin. Amen? Okay, sapagkat siya ay tapat na Diyos. So, who keeps His covenant and mercy. So, siya ang not only faithful, hindi lang siya tapat sa kapangyarihan, tapat din siya. Pag sinabi natin covenant love or loving kindness, anong ini-establish ng Diyos dyan? Ano? Relationship. Kaya, tipan. Kaya nga pag sinabi, yan ang aking katipan, may relasyon kayo, wala. Meron, katipan mo ay. So, pag ang Diyos ay ating katipan, may relasyon ka sa Diyos o wala? Meron. At siya ay tapat. Hindi lamang sa kanyang pagiging Diyos, kung hindi sa kanyang relasyon sa atin, sa pagiging Ama sa atin. Amen? So, it's a relationship. He honors His covenant for His name's sake. Tapat siya sa kanyang tipan sa karangalan ng kanyang pangalan at nagpapakita siya ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga tao. Okay? Kaya sabi po rito, gaano katapat ang Diyos? Dito lamang ba sa henerasyon ng Israel? Anong sabi? For thousands generations, God remains to be faithful in His loving kindness. Sabi po rito, basahin nyo. His loving kindness to 1,000 generations. Sa iba't ibang saling lahi. Ibig sabihin, balik tayo sa una, hindi siya nagpabago. Lumipas ang panahon, nagbago ang mukha ng mundo, nagbago ang mukha ng lipunan, hindi nagbago ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Okay, kaya sa katapatan po ng Diyos sa atin, ay iniimbitahan din tayo ng Diyos na mag-response sa Kanya ng buong pagtitiwala na kaya natin sa Diyos. Sabi ko nga, ang sitwasyon ko hindi ko na maunawaan, pero ito yung pinakamagandang sitwasyon na magtitiwala ka sa Diyos. Yung bibitawan mo na ang lahat. Ano? Sabi nga nung lumulundag, sabi niya, pag lumundag yung competition ng lulundag, sabi, lulundag, anong sabi ng lulundag? Kay Buddha, bumagsak, patay. Yung isa lumundag, ang sabi niya? Yung isa, bumagsak, patay. Sabi niya sa ako, hindi ako ako talaga. Tapat talaga ako sa Panginoon. Hindi ako babagsak sa lupang ito. Lumundag siya. Sabi niya, Jesus. Nung malapit na sa simento, ala! Ayun. Okay? Nung malapit na pong bumagsak, ay biglang nagbago rin ang isip, iba na ang tinawag. Okay? Sana po, mga kapatid, sa ating buhay na ito, in the most trying times of our lives, still we can call, tawag tayo sa Diyos, umasa pa rin tayo sa Kanya. God is faithful. Ibig sabihin ay, siya lamang ang pwede nating maasahan at masantigan sa anumang sitwasyon. Pag sinabing ang Diyos ay tapat 1,000 generations, ibig sabihin, if we are in 1,000 generations, hindi bulag ang Diyos at hindi niya maaaring dinalalaman anuman ang nangyayari na sa buhay natin. Kasi ipinangako niya ng Diyos sa 1,000 saling lahi, anuman ang hugis ng mundo, ng lipunan, ng sitwasyon mo, mananatiling tapat ang Diyos. Tayo manalangin. Manang Diyos, marami kong salamat. Patuloy kami nagpupuri. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. We have failed you so many times. We are unfaithful to you, Lord. But we praise and glorify you, Lord, because you have been very faithful to us, Lord. Marami pong salamat. Hinihingi namin, Panginoon, na ang aming puso ay patuloy na magtiwala sa iyo. Looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Tulungan mo kami sa lahat ng ito. Malayo pa po ang lakbayin ng aming buhay. Marami pang sitwasyon at marami pang kaganapan. Sa kabila ng lahat ng ito,
patuloy lang kaming humahawak sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na tapat ang siyang humahawak sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus.